Matagal nang hinahangad ni Sebastian na magkaroon ng anak. Ngunit hindi niya yun maisakatuparan sapagkat wala naman siyang asawa. Isa siyang bilyonaryo ngunit hindi niya pa nararanasan ng umibig sa isang babae. Pakiramdam niya ay bakal ang puso niya. Habang siya'y tumatanda ay mas lalo niyang hinihiling ang magkaroon ng anak kahit isa man lang. Nagpa-hire siya ng isang birhen na babae na maaaring makapagbigay sa kanya ng anak kapalit ng pera. Ngunit paano kung natamaan siya ng pana ni Cupido? Pakakawalan niya ba ang isang virgin baby maker pagkatapos siya nitong bigyan ng anak? Paano kung isang umaga magigising na lamang siya na hindi na anak ang kanyang hinahangad na makamit kung hindi ang mismong puso ng dalaga? Ngunit paano kung isang babae ang bigla na namang umepal sa araw ng kanilang kasal? Daddy! Daddy! Gusto ko ng ice cream! Sambit ng isang batang babae sa daddy nito. Kung titingnan ay nasa 4 na taong gulang ng bata. Ang cute tingnan at kay sarap kurit-kuritin ng pisngi. Mamaya na tayo bibili ng ice cream, baby. Hihintayin muna natin si mami mo. Sagot naman ng mami nito. Where's mommy, daddy? Tanong ng bata. Bumili lang si mami ng milk mo. Favorite mo yan, di ba? Tanong ng daddy ng bata at tumango naman ang bata. Kinalong ito ng kanyang ama habang tuwang-tuwa naman ang bata. Sa di kalayuan ay pasimpleng sinusulyapan ni Sebastian ang mag-ama. Hindi maitatanggi ng kanyang mga mata ang katotohanang naiinggit siya sa dalawa. Matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng anak, ngunit wala pa siyang natitipuhang babae. Hindi niya alam kung manhid ba siya o sadyang hindi lang siya marunong magmahal. He's already 30 years old age, ngunit wala pa siyang pamilya. Sebastian is a billionaire man. Pagmamay-ari niya ang mga malalaking kumpanya sa loob at labas ng Pilipinas. Ngunit kahit mayaman siya, ay hindi pa rin yun sapat para sa kanya. Hindi siya naging masaya sa buhay na kung anong meron siya. Kaligayahan niya ang magkaroon ng anak. Ang saya naman nila. Siguro kung may anak lang ako, sobrang close rin namin ngayon, gaya nila. Bulong ni Sebastian sa kanyang sarili habang ang kanyang mga matay nakatutok sa mag-ama. Ilang minuto ang lumipas ay umalis na si Sebastian. Tumungo siya sa loob ng kanyang kotse at saka kaagad itong pinaandar. Binagtas niya ang zigzag road patungong Baguio. Pansamantala niyang nilibang ang kanyang sarili, ngunit mas lamang pa rin ang kalungkutan. Nabuboring na siya sa buhay niya kaya isang araw, pinatawag niya ang kanyang sekretary na si Lilibeth. Yes sir, what can I do for you sir? Tanong ni Lilibeth nang makapasok ito sa opisina ni Sebastian. Naratnan niya ang binata na tumutungga ng alak. Do please hire me a baby maker. Just make sure na virgin ang babaeng i-hire mo. Gusto ko magkaroon ng anak. Wika ni Sebastian at saka muling lumagok ng alak. Napaawang ang labi ni Lilibeth. Tila ba nagulat siya sa sinabi ng kanyang boss. Virgin baby maker hahanapin ko sir? Nauutal na tanong ni Lilibeth. Kasasabi ko lang, hindi ka siguro naglilinis ng tenga mo. Tura ni Sebastian nang hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Sorry naman sir, nilinaw ko lang naman kung tama bang narinig ko eh. At kung virgin baby maker ang hanap mo, sir, pwede naman ako ah. Pagbibiro ni Lilibeth at saka humalakhak. Binalingan siya ng tingin ni Sebastian. Wala sa bokabularyo kong pumatol sa sekretary ko. At mas lalong hindi ako pumapatol sa my boyfriend. Single ang hanap ko, para walang argabyado. Pakibilisan mo. Paki-inform mo na lang ako kung may nahanap ka na. Wika ni Sebastian na ikinangisi naman ni Lilibeth. Uy sir, masyadong nagmamadali. Teka, anong klaseng dalaga ba? Maganda, maputi o morena? Payat o mataba? Matangkad o pandak? Sunod-sunod na tanong ni Lilibeth. Sumalubong ang mga kilay ni Sebastian. Ang dami mo namang tanong, Lilibeth. Basta, yung babaeng babagay sa kagwapuhan ko. At huwag ka mag-alala. Babayaran naman kita pag may nahanap ka na. Tura ni Sebastian. Abot tenga naman ang ngiti ni Lilibeth. Wow! Magkakaroon na naman pala ako nito ng money. Nakangising wika ni Lilibeth. Nakatingin lamang sa kanya ang suplado niyang boss. 5 taon nang nagtatrabaho si Lilibeth bilang sekretary ni Sebastian. At hindi na bago sa kanya ang pagiging suplado ng binata. Nasanay na siyang inaasar niya ang binata sa kabila ng pagiging suplado nito.
Kaagad na naghanap si Lilibeth ng virgin baby maker. Nang sumagi sa isip niya si Monica, ang best friend niyang maganda na nagtatrabaho sa flower shop. Monica is 28 years old, mas bata ng 2 taon kay Sebastian. Kung susuriin ng dalaga, pasok na pasok ito sa standard ni Sebastian. Kung gwapo si Sebastian, maganda rin naman si Monica. Pang Miss Universe ang kagandahang taglay ng dalaga. Kaya naman naisipan ni Lilibeth na tawagan ito at makipagkita. Single rin naman kasi si Monica kaya walang problema. Pagkatapos makipagkita si Lilibeth kay Monica ay dinala na niya ito sa opisina ni Sebastian. Mukhang interesado naman kasi ang dalaga. "Sir, nakahanap na po ako ng virgin baby maker." Wika ni Lilibeth nang makapasok siya sa opisina ni Sebastian. Mula sa pagiging abala sa pagtitipa ay ibinaling ni Sebastian ang kanyang atensyon kay Lilibeth. "Sounds good. Mabilis ka rin palang makakahanap." Wika ng binata. "Siyempre, ako pa ba?" Pagmamayabang ni Lilibeth. "Nakakasiguro ka bang single yan?" Tanong ni Sebastian at saka ibinaba ang kanyang suot na eyeglasses. "Oo naman. Alam ko ang background ng buhay niya. No boyfriend since birth yun, sir. Sure ako magugustuhan mo talaga yun." Sambit ni Lilibeth, sabay kindat. "Kung ganon, papasukin mo na siya rito. I wanna talk to her." Wika ni Sebastian at kaagad namang tumalima si Lilibeth. Pagkalipas ng ilang segundo ay bumukas ang pinto. Iniluwa nito si Monica. Napakaganda niyang dalaga. She's wearing a bloody con dress with a black stiletto. Katamtaman lamang ang haba ng kanyang buhok. Para siyang Barbie doll kung titingnan dahil sa kanyang kulot na buhok na kulay brown. Matangos na mga ilong, mahahabang pilik mata, brown na mga mata at kulay mansanas na pisngi. Unang kita mo pa lang kay Monica ay talagang mabibighani ka na. Idagdag pa ang kanyang malangipin na kaputian ng kanyang balat. Ang ganda niya. Sambit ni Sebastian sa kanyang sarili nang mas ilaya niya si Monica. Naglalakad ito palapit sa kanya. Umayos siya ng upo, kasunod sa pagtagpo ng kanilang mga mata. "Have a seat." Wika ni Sebastian kay Monica. Sinunod naman ng dalaga ang kanyang sinabi. Kasabay sa pag-upo ni Monica ay ang pagguhit ng kanyang nakakapang-akit ng ngiti. Sobrang ganda niya kapag nakangiti. Muling bulong ni Sebastian sa kanyang sarili. Sa dinami-raming magagandang babae sa mundo, hindi niya alam kung bakit tanging kay Monica lamang siya nabighani. Tila kakaiba ang karisma ng hatid sa kanya ng dalaga. "Ikaw ba ang na-hire ni Lilibeth na maging isang baby maker?" Tanong ni Sebastian sa kanya bilang unang pahina sa pagsisimula ng kanilang usapan. "Oo, ako nga." Walang pag-atubiling sagot ni Monica. Nakapinta pa rin ang ngiti sa kanyang labi. "Are you sure that you're a virgin?" Paninigurado ni Sebastian. "Yes naman. No boyfriend since birth ako." Sagot ni Monica. "So, sure ka na ba na maging isang baby maker?" Muling tanong sa kanya ni Sebastian. Ngumisi si Monica. 100% sure. Hindi naman ako pupunta rito kung wala akong balak. At oo nga pala, magkano ibabayad mo sa akin sakaling mabigyan kita ng anak? Tanong sa kanya ni Monica. Nag-isip-isip muna si Sebastian at saka sumagot. 300,000. O ano, deal? Yes, deal. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Monica. Sumilay ang ngiti sa labi ni Sebastian. Nasasabik na siyang magkaroon ng anak. Wait, lilinawin ko lang. Pagkatapos kitang mabigyan ng anak, pwede na akong lumayo sa'yo? Wala na tayong pakialamanan sa isa't isa? Tanong ni Monica. Oo naman. Ganyan na ganyan talaga ang mangyayari. Bigyan mo lang ako ng isang anak at pagkatapos niyan, malaya ka na. Paglilinaw ni Sebastian. Okay, no problem. Sagot ni Monica. Tumayo si Sebastian at saka lumapit kay Monica. So, pwede na ba tayo magsimula sa paggawa ng baby? Muntik nang matawa si Monica dahil sa tanong ni Sebastian. Ngunit pinilit niyang pigilan. Hindi niya alam kung bakit natatawa. Pakiramdam niya ay hindi bagay sa kanila ang gawain yon. Masyado ka namang excited. Hindi ka pa nga naliligo, magsisimula na agad. Pambabara sa kanya ni Monica. Excuse me, kahit hindi ako naliligo, mabango pa rin ako. Wika naman ni Sebastian. Ayoko magsimula kung ayaw mong maligo. Sabi ni Monica at saka pinandilatan niya pa si Sebastian. Ang arte mo namang babae.
Oo na, maliligo na. Samahan mo ako sa mansyon. Maliligo ako ron. At doon ka na rin matulog at nang makapagsimula na tayo. Wika ni Sebastian at saka humakbang patungo sa pinto. Sumama ka sa akin. Utos niya kay Monica bago niya binuksan ang pinto. Kaagad namang tumalim ang dalaga. Binigtas ni Sebastian ng daan papunta sa parking area habang nakasunod naman sa kanyang mga yapak si Monica. Pinagbuksan niya si Monica ng pinto patungo sa front seat. Kahit suplado si Sebastian ay mayroon din siyang tinataglay na pagiging gentleman. Nang makita niyang maayos nang nakaupo ang dalaga, ay sinimulan na niyang paandarin ng makina. Binagtas ng kanyang sasakyan ang daan patungo sa mansyon ni Sebastian. Walang kibuan ng dalawa noong nasa biyahe pa sila. Nakabibing ang katahimikang namayani sa pagitan ni Sebastian at Monica. Maaari ka nang bumaba. Nandito na tayo sa mansyon. Wika ni Sebastian nang huminto ang sasakyan sa parking area ng kanyang mansyon. Kaya naman ay bumaba na si Monica. Bandang 7:00 na yun ng gabi nang makarating sila. Namangha siya sa kanyang nakita. Kay ganda ng kabuuan ng mansyon at makikita rito na tunay ngang mayaman ang nagmamay-ari nito. Ganito pala kayaman ng isang Sebastian. Bulong ni Monica sa kanyang sarili habang inililibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Makaluma ang mga kulay na makikita sa paligid. Ang sarap sa mata. Sa di kalayuan ay matatanaw ang malaking swimming pool. Alika na sa loob. Sambit ni Sebastian kay Monica na siyang umagaw sa atensyon ng dalaga. Sumunod na si Monica kay Sebastian hanggang sa nakarating sila sa loob ng mansyon. Maligo ka na. Utos sa kanya ni Sebastian. Namilog ang mga mata ni Monica. Tumingin siya sa binata. Ang kanyang mga matay nagtatanong. Akala ko ba ikaw lang ang maliligo? Ba't dinadamay mo ko? Ikaw lang naman ang mabaho sa ating dalawa, di ba? Pagbibiro ni Monica. Nagpamulsa si Sebastian at saka sumagot. Hindi pwedeng ako lang maliligo. Dapat ikaw rin. Huwag kang madaya. Gusto ko, parehas tayong fresh. Natatawa na lamang si Monica sa kanyang isip dahil sa tinuruan ni Sebastian. Itinuro na sa kanya ni Sebastian ang bathroom at saka naligo na sila. Hindi sila magkasama sapagkat hindi lang naman iisa ang bathroom nila Sebastian. Pagkatapos nilang maligo ay pumasok na sila sa kwarto. Nangangatog ang mga tuhod ni Monica habang naglalakad, lalo na nang makarating sila sa kama. Nakabrief lamang si Sebastian at bumungad sa kanyang mga mata ang malaking alaga ng binata. Napaawang ang labi ni Monica. Handa ka na ba? Tanong sa kanya ng binata. Hindi kaagad nakasagot si Monica. Nagmistula siyang isang estatwa dahil sa labis na pagkatulala. Napangisi na lamang si Sebastian habang nakatitig si Monica sa kanyang bumabakat na pagkalalaki. Oh, ba't ka nakatulala riyan? Kanina pa kitang tinatanong. Sabad niya kay Monica at doon lamang natauhan ang dalaga. Napakurap-kurap siya. Ano sinasabi mo? Nauutal na tanong niya nang matauhan siya. Sabi ko, handa ka na ba? Pag-uulit ng binata. Tiningnan lamang siya ni Monica na para bang nag-aalangan pa ang dalaga kung anong isasagot. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit hindi pa man nakakasagot ang dalaga ay tinawid na ni Sebastian ang espasyong nakapagitan sa kanila. Sa unang pagkakataon, nagdampi ang kanilang mga labi. Natagpuan na lamang ni Monica ang kanyang sarili na tumutugon na sa halik. Dahan-dahang binaybay ni Sebastian ang labi ni Monica hanggang sa naging mapusok. Sinabayan nila ito ng paghagod. Mula sa naging hulma ng labi ng dalaga, bumaba ang halik ni Sebastian patungo sa leeg ng dalaga at hanggang sa umabot sa dibdib nito. Paulit-ulit na sinasambit ni Monica ang pangalan ni Sebastian. Nagustuhan niyang ginagawa nito sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang ginagawa hanggang sa tuluyan nang isinuko ng dalaga ang perlas na kay tagal niyang iniingat-ingatan. Pagkatapos ng nangyari sa kanila ay niyakap nila ang isa't isa. Sana mabuntis ka at magkaroon na ako ng anak. Bulong ni Sebastian, ngunit hindi man lang nagsalita si Monica. Tila ba napagod ito sa kanilang ginawa. Natawa na lamang si Sebastian sa kanyang utak hanggang sa nakatulog silang dalawa. Dahil sa nangyari kina Monica at Sebastian, pansamantalang pinatira ni Sebastian si Monica sa kanyang mansyon.
Silang dalawa lamang ang naroroon sapagkat nasa Hong Kong ang mommy at daddy ni Sebastian. Uniko iho lamang siya at siyang tagapagmana ng lahat ng kanilang ari-arian. Isang araw habang nagluluto si Monica ay bigla siyang sumuka. Wala sa oras na napatakbo siya sa lababo. Nahihilo siya at gusto niyang magpahinga. Sebastian, ipagpatuloy mo itong niluluto ko. Nahihilo ako. Utos niya kay Sebastian. Natigil ito sa katitipa sa kanyang laptop nang marinig niya ang sinabi ni Monica. Nahihilo ka? Kailangan mo magpa-check up. Sasamahan kita. Wika ni Sebastian. Hindi na kailangan. Bilhan mo na lang ako ng pregnancy test. Kailangan kong malaman kung buntis ako o hindi. Sabi ni Monica na ikinalitaw ng mga ngiti ni Sebastian. Wow! Sana buntis ka na para makikita ko ng baby ko. Masayang sambit ni Sebastian. Pinandilatan naman siya ni Monica. Kaya nga, bilhan mo na ako ng pregnancy test para malaman na natin. Wika ni Monica. Oo, bibili ako ngayon din. Magpahinga ka muna dyan. Sabi ni Sebastian at saka tumayo. Excited na excited siyang malaman kung buntis ba si Monica. Iniwanan niya ang kanyang laptop at saka kinuha ang susi ng kanyang kotse. Ngayon ka na aalis? Tanong sa kanya ni Monica. Oo naman, hindi na ako makapaghintay eh. Kaagad na tugon nito. Iba talaga kapag excited. O sige na, umalis ka na. Saad ni Monica. At kinindatan siya ni Sebastian at saka binagasan nito ang daan palabas. After a few minutes, nakabalik na si Sebastian. Ibinigay na nito kay Monica ang pregnancy test. Pumasok na si Monica sa CR upang simulan ang pagtitest. I'm sorry, the result is negative. Malungkot na wika ni Monica nang makalabas siya. Ang kaninang masayang mukha ni Sebastian ay napalitan ng pagkadismaya. Kumunot ang kanyang noo. Negative talagang result? Sure ka ba? Nagtatakang tanong niya kay Monica. Oo, negative talaga eh. Sorry, hindi kita mabibigyan ng anak. Sagot ni Monica. Makikita ang kalungkutan sa mukha ng dalaga. Paanong negative eh? Ginawa na natin lahat ng posisyon. Wika ni Sebastian. Parang magwawala na siya. At dahil sa kanyang sinabi, napahalakhak si Monica. Grabe ka naman sa lahat ng posisyon. Huwag ka na malungkot dyan. Binibiro lang naman kita. Ang totoo, positive talagang result. Sabi ni Monica kay Sebastian. Talaga? Positive ang result? Nauutal na tanong ni Sebastian. Parang hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Monica. Naku, ayaw mo pang maniwala. O ayan, tingnan mong result. Positive, diba? Ipinakita ni Monica kay Sebastian ang pregnancy test. May dalawa itong guhit at confirmed na buntis talaga siya. Yay! Daddy na ako! Daddy na ako! Napatalon si Sebastian dahil sa sobrang tuwa. Walang mapagsidla ng sayang nararamdaman niya noong mga sandaling yon. Naku, wag kang sumigaw riyan. Masyado ka namang excited maging daddy. Saway sa kanya ni Monica. Lumapit si Sebastian kay Monica at saka hinimas ang tiyan nito. Baby, bilisan mong lumabas. Hinihintay ka na ni daddy. Bulong niya habang hinihimas-himas ang tiyan ni Monica. Napatawa na lamang si Monica dahil sa ginagawa ni Sebastian. Nako, dugo pa lang yan, kinakausap mo na. Sabagay, ganyan siguro kapag first time magkakaroon ng baby. Wika ni Monica. Oy, ingatan mong baby natin ha. Rule number 1, huwag ka magpapalipas ng gutom. Rule number 2, dapat mga nutritious foods ang kakainin mo para healthy ang bata sa sinapupunan mo. Rule number 3, huwag kang magpupuyat. Rule number 4, don't take alcoholic drinks. Rule number 5, huwag kang maninigarilyo o umiwas ka sa mga taong nagsisigarilyo. Rule number 6, huwag kang magbuhat ng mga mabibigat. Rule number 7, mag-ehersisyo ka. At rule number 8, alagaan mo't mahalin ang baby ko. At last, rule number 9, wag na wag mo siyang itataka sa akin. Kumunot ang noo ni Monica matapos sabihin ni Sebastian ang mga rule sa kanyang pagbubuntis. Hindi niya akalaing ganun pala ka-strict ang isang Sebastian kapag usapang anak na. Ang dami mo namang rules sa buhay. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kong batang nasa sinapupunan ko dahil anak ko rin to, no?
Walang inang gustong ipahamak ang kanyang anak. Alam kong mga dapat kong gawin at hindi dapat. Wika ni Monica at saka pinandilata niya si Sebastian. Mabuti naman at nagkakalinuan tayo. Magpahinga ka na ron sa kwarto. Tawagin mo na lang ako kung kailangan mo ko, sabi ni Sebastian kay Monica. Inaalagaan ni Sebastian si Monica upang maging maayos ang kalagayan ng bata. Pinagsisilbihan niya ito na parabang tunay niyang asawa. Minsan, nagiging sweet sila sa isa't isa. At madalas, kinakausap ni Sebastian ang bata sa sinapupunan ni Monica. Napapangiti na lamang si Monica sa tuwing ginagawa yun ni Sebastian. Kahit pagod si Sebastian galing sa kanyang opisina, ay hindi niya pa rin hinahayaan si Monica na gumawa ng mga mabibigat na gawain. Nag-hire siya ng kasambahay na magiging tagapaglinis at tagapagluto nila. Sinasamahan din ni Sebastian si Monica para sa prenatal check-up. Tinitiyak nilang nasa maayos na kalagayan ng bata. Isang araw, nagkaroon ng sakit si Monica. Labis ang pag-aalala ni Sebastian dahil sa kanyang kalagayan. Paparating na si Doc Valdez. I-check niya ang kalagayan mo, wika ni Sebastian kay Monica. Nakahiga si Monica sa kama sapagkat hindi siya pinapayagan nito na tumayo. Baka kasi mahilo siya at maapektuhan ng bata. 7 buwan na niyang dinadala ang bata sa kanyang sinapupunan. Ano? Papupuntahin mo rito si Doc Valdez? Hindi naman malalaking kalagayan ko ah. Konting lagnat at sipon lang naman to, sagot ni Monica habang nakakunot ang kanyang noo. Si Doc Valdez ang doktor ni Monica at close friend ni Sebastian. Alangan naman hahayaan lang kitang maggaganyan. Naku Monica, maaapektuhan ang bata sa tiyan mo. Dapat healthy ka para healthy rin siya, katwiran ni Sebastian. Inirapan na lamang niya ito dahil wala rin naman siyang magagawa. Kahit magreklamo pa siya, desisyon pa rin ni Sebastian ang masusunod. Para siyang bata na sunod-sunuran lang. Maya-maya ay dumating na si Doc Valdez. Pinapasok na ito ni Sebastian sa kwarto ni Monica. Sa patuloy na paglipas ng mga buwan, 9 na buwan na ang dinadala ni Monica. Malaki ang kanyang tiyan at nahihirapan na siyang maglakad. Limitado lamang ang kanyang kilos at galaw. Kapag hihiga siya, kailangan niyang magdahan-dahan para mapanatiling ligtas ang bata. Hello baby, nandito na si Daddy. Lumabas ko na riyan at maglalaro na tayong dalawa. Bungad ni Sebastian nang makarating siya mula sa kanyang opisina. Hindi pa man siya nakakapagbihis ay kaagad na siyang pumunta sa kwarto ni Monica at hinalikan ng tiyan ni Monica. Nasanay na kasi si Monica na laging ganyan si Sebastian kaya hindi na siya naninibago. Aray! Sumisipa ang baby natin. Sambit ni Monica nang maramdaman niya na sumipa ang bata na nagdulot ng konting sakit sa kanyang tiyan. Wow naman, nararamdaman mo palang sumisipa? Nakangiting tanong ni Sebastian kay Monica. Oo naman, nararamdaman ko talaga. Hawakan mo oh, sumisipa ang baby. Tugon ni Monica at inilagay niya ang kamay ni Sebastian sa parte ng kanyang tiyan na parang may gumagalaw, bunsod ng pagsipa ng bata. Wow, sumisipa nga siya oh. Uy baby, huwag kang sumipa. Nasasaktan si Mommy. Bulong ni Sebastian sa bata. Natatawa na lamang si Monica sa kanyang ginagawa. Pagkalipas ng ilang minuto, ay iniwan muna ni Sebastian si Monica. Pumunta siya sa bathroom at saka naligo. Nang makabalik si Sebastian, nagulat siya dahil nagsusumigaw si Monica. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Sebastian, manganganak na ako! Natataranta si Sebastian sapagkat kita niya sa reaksyon ni Monica na namimilipit ito sa sakit. Nakaramdam siya ng awa. Ano ka ba? Sabi ko manganganak na ako. Dalhin mo ako sa ospital! Sigaw ni Monica habang hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Biglang nabuhay ang tila natutulog na diwa ni Sebastian. Bunsod ng pagkabigla at pagkatulala. Oo, chill ka lang. Pupunta na tayo sa ospital. Kinakabahang wika ni Sebastian. At saka mabilis niyang binuhat si Monica papunta sa labas hanggang sa nakarating sila sa loob ng kotse. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan at binagtas ang daan patungong hospital. Nang makarating sila sa ospital ay pilit pinapakalma ni Sebastian si Monica. Parang maiiyak na kasi ito sa sobrang sakit. Ganito pala kasakit ang mga anak. Parang nawawalan na ako ng lakas. Wika ni Monica kay Sebastian
Hawak-hawak ni Sebastian ang kamay niya at saka hinahalikan niya ito. Kaya mo yan. Strong ka, di ba? Kakayanin mo yan para sa baby natin. Bulong ni Sebastian kay Monica. Naroroon pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. Ganito palang feeling na maging ama. Kinakabahan ako para sa inyong dalawa ni baby. Wika ni Sebastian. Ipinagdarasal niya na sana ligtas ang panganganak ni Monica. Pagkalipas ng ilang minuto, nanganak na si Monica. Walang mapagsidla ng tuwa na nararamdaman ni Sebastian sapagkat ligtas ang panganganak nito. Lalo na nang masilaya niya sa unang pagkakataon ang kanilang anak. Lalaki ito at napakagwapo. Manang-mana ito sa kanyang ama. Moreno, matangos ang ilong, mahaba ang pilikmata, makakapal na kilay at magandang hugis ng mga mata. Pinangalanan nila itong Nathaniel. Wow, ang gwapo ng anak natin. Manang-mana talaga sa akin. Sambit ni Sebastian. Nakatitig siya sa kanyang anak. Anong mana sa'yo? Sa akin yan nagmana. Kontra ni Monica sa kanya. Totoo naman mana talaga to sa daddy niya. Makalaglag panty kasi ang taglay kong kagwapuhan. Wika ni Sebastian at saka kumindat kay Monica. Inirapan naman siya nito. Napangisi na lamang ang doktor habang nakikinig sa bangayan nilang dalawa. Kinalong pa ni Sebastian ang bata at saka hinalikan ang pisngi nito. Pagkatapos manganak ni Monica at nang umayos ng kanyang pakiramdam ay umuwi na sila. Pinadede niya ang bata sapagkat umiiyak ito. So, kailan mo ako balak bayaran? Tanong ni Monica kay Sebastian. Ang masayahing mukha ni Sebastian ay napalitan ng kalungkutan. Aalis ka na ba? Ngayon din? Tanong niya kay Monica. Oo, dahil kailangan kong perang yan. Sagot ni Monica. Napakunot ang noon ni Sebastian. Mula sa pagkakaupo sa kamay, bigla siyang tumayo at saka nagpamulsa. Iiwan mo na si Nathaniel? Hindi ka ba mangungulila sa anak natin? Muling tanong ni Sebastian na para bang ayaw niyang paalasin si Monica. Sebastian, hindi ba't malinaw ang ating pinag-usapan na kapag lumabas ng bata, wala na tayong pakialamanan sa isa't isa? Ang usapan ay usapan, katwiran ni Monica. Pero Monica, kailangan ka ng anak natin. Matitiis mo bang iyong anak na mawala ng ina? Nababadrip na si Monica kay Sebastian. Parang pinipigilan kasi siya nitong umalis. Ang dami mo namang dada. Binigyan na kita ng anak Ano pa bang kulang? Hindi mo ba naiintindihan na kailangan ko ng pera? Kaya ako pumatol na maging baby maker dahil kailangan ko ng pera. Ngayon, nasa ng 300,000. Ibigay mo sa akin at aalis ako kung kailan ko gusto. Pagrereklamo ni Monica. Parang gusto niyang magwala ng mga sandaling yon. Oo na, ibibigay ko na sa iyong pera para wala nang gulo pa. Wika ni Sebastian. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Sambit ni Monica at saka binayaran na siya ni Sebastian. Pagkatapos niyang makuhang pera ay nagmamadaling umalis si Monica. Labis na nagtaka si Sebastian kung bakit kay bilis niyang lumisan. Pagkatapos nitong matanggap ang bayad. Gusto niyang sundan si Monica ngunit walang magbabantay kay Nathaniel kaya hindi niya ito pwedeng iwanan. Umuwi kasi ang kanilang kasambahay sa probinsya nito upang magbakasyon. Nang makaalis na si Monica, sobrang nalungkot si Sebastian. Parang tutulo ang kanyang luha habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak. Akala ko magiging masaya ako kapag nabigyan na ako ni Monica ng anak. Nakakalungkot pala kapag nawala si Monica. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi niya ma-imagine ang buhay ng kanyang anak na walang kinikilalang ina. Gusto niyang kompleto sila bilang isang pamilya. Ngunit anong ipaglalaban niya kung ganong hindi naman niya asawa si Monica? Hindi sila kasal. Walang relasyong namamagitan sa kanila sapagkat hinire niya lang yon bilang isang baby maker. Ngunit hindi lubos akalain ni Sebastian na ang paglisan ni Monica ay maghahatid sa kanya ng kalungkutan at kawalan ng gana sa buhay. Ang totoo kasi, mahal na ni Sebastian si Monica. Hindi niya akalaing mahuhulog ang kanyang loob sa araw-araw nilang pagsasama. Hindi niya lubos akalaing matatamaan siya ng pana ni Cupido. Si Monica ang babaeng unang nagpatibok ng animoy bakal niyang puso. Ngunit ang tanong, magtugma ba kaya ang kanilang damdamin?
May puwang pa ba siya sa puso ng dalaga? Hindi man lang ba ito nahulog kay Sebastian sa araw-araw na pagsasama nila sa iisang bubong? Kung mahal niya si Sebastian, bakit nagawa niya pa rin ang lumisan? Dahil sa pag-alis ni Monica, nawala ng gana si Sebastian sa lahat. Kahit kaharap niya ang kanyang anak ay hindi pa rin yun sapat upang sabihing masaya talaga siya. Pilit niya man iwaksi si Monica sa kanyang isipan, ngunit hindi niya pa rin ito kayang kalimutan. Palaging sumasagi sa sulok ng kanyang isipan si Monica. Ang magandang mukha nito, ang mapupungay na mga mata, ang matangos na ilong, ang malarosas na labi, ang cute na boses ng dalaga, at ang mabangong buhok na lagi niyang nalalanghap. Dahil sa labis na pangulila, hindi na nakatiis si Sebastian. Ipinatawag niya ang kanyang sekretary na si Lilibeth. Magkaibigan kayo ni Monica, di ba? Please, sabihin mo sa akin kung saan siya nakatira. Kung kinakailangan kong magbayad ng malaking halaga, gagawin ko. Masilayan ko lamang siya at makausap. Pagmamakaawa ni Sebastian kay Lilibeth nang magkita sila. Sandali sir, relax ka muna. Inhale, exhale. Ano bang problema mo at bakit gustong-gusto mong mahanap ang kaibigan ko? Tanong sa kanya ni Lilibeth nang aasarang tinging ipinupukol ni Lilibeth kay Sebastian. Lilibeth, mahal kong kaibigan mo and I want her back. Please, sabihin mo sa akin kung nasan si Monica. Abot tengang ngiti ni Lilibeth nang marinig niya ang huling tinuruan ni Sebastian. Kinikilig siya nang malaman niyang mahal na ni Sebastian si Monica. Naku, sabi ko na nga magkakahulugan talaga kayo sa isa't isa. Pero teka, hindi niya ba nasabi sa'yo na nasa ospital siya? Tanong ni Lilibeth na ikinabigla ni Sebastian. Ano? Nasa ospital siya? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Sebastian. Nako, may sakit kasi ang papa niya sa baga at kailangan na ng operasyon. Actually matagal na yon pero ngayon pa lamang nasimula ng operasyon dahil wala silang pambayad noon. Kaya nga pumayag si Monica na maging baby maker mo dahil sa pera. Kailangan niya kasi ng pera para sa operasyon ng kanyang ama. Kung walang sakit ang papa niya, hindi siya papayag na maging isang baby maker. Pagpapaliwanag ni Lilibeth. Nanlumo si Sebastian. Naalala niya yung sandaling nagmamadali si Monica na matanggap ang pera. Naiintindihan na niya kung bakit ganoon umasta ang dalaga. Bigla siyang nakaramdam ng awa para sa babaeng kanyang minamahal. Wala siyang kaalam-alam na ginawa lang pala yun ni Monica para sa ama nitong may sakit. Tinanong ni Sebastian si Lilibeth kung saang ospital naroroon si Monica at sinabi naman yon ni Lilibeth. Kaagad na pumunta si Sebastian sa ospital na yon. Hinanap niya si Monica. Iniwanan niya muna si Nathaniel kay Lilibeth. Nang makarating si Sebastian sa ospital, nakita niya si Monica sa exit. Kagagaling lang nito sa loob ng ospital. Monica! Tawag niya sa dalaga. Nilingon siya nito at nagtagpo ang kanilang mga mata. Hinila niya si Monica patungo sa lugar na walang tao. Teka, bakit parang natataranta ka? Tanong sa kanya ni Monica. Nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Ayos ka lang ba? Kamusta ang kalagayan ng iyong ama? Tanong ni Sebastian na ikinagulat ni Monica. At paano mo naman nalaman na nasa ospital si Papa? Tanong niya kay Sebastian. Siyempre, sinabi ni Lilibeth sa akin. Nagtanong kasi ako sa kanya kung nasan ka. Namimiss na kasi kita eh. Oo nga pala. Ba't hindi mo man lang sinabi sa akin dati na kailangan mo ng pera para sa operasyon ng ama mo? Handa naman akong tumulong. Wika ni Sebastian. Hayaan mo na. Ang mahalaga okay na si Papa. Ang perang binayad mo ginamit ko sa operasyon niya. Wika ni Monica. Mabutit maayos na siya. Monica, bumalik ka na sa bahay. Please, maawa ka sa amin ng anak mo. Kailangan ka namin. Pagmamakaawa ni Sebastian, sumilay ang ngiti sa labi ni Monica. Naku, para ka namang batang nagmamakaawa. Actually, papunta na ako sana roon. Namimiss ko na kasi si Nathaniel at syempre, namimiss din kita. Hindi ko kayang iwanan ng anak ko. Wika ni Monica. Napangiti si Sebastian. Halata ang tuwa sa kanyang mga mata. Monica, pwede bang huwag ka nang muling aalis pa? Gusto kong pakasalan ka. Ang totoo kasi, matagal na kitang mahal.
Unang kita ko pa lang sa'yo, nabihag mo na ang puso ko. Mas lalo akong nahulog sa'yo nung nagsama na tayo sa iisang bubong. Natatakot lang ako na aminin sa'yo. Pero ngayon, handa na akong ipagsigawan sa buong mundo na ikaw ang babaeng isinisigaw nitong puso ko. I love you so much, Monica. Sambit ni Sebastian. Kung anong nararamdaman mo, ganun din ang nararamdaman ko. I love you too, Sebastian. Nakangiting tugon ni Monica. Halos mapatalon sa sobrang tuwa. Hindi niya akalaing mahal din siya ni Monica. Niyakap niya ito ng mahigpit. I wanna grow old with you. Bulong ni Sebastian kay Monica. Kasunod nun ay pagtagpo ng kanilang mga mata na sinundan ng pagdampi ng kanilang mga labi. Pinagsaluhan nila ang mainit na halik. Patunay na mahal nila ang isa't isa. Sumilay ang ngiti sa kanilang labi nang muling nagkaroon ng espasyo ang pagitan ng kanilang mga labi. Tara, balik na tayo sa mansyon. Hinihintay ka na ng baby natin. Wika ni Sebastian kay Monica at saka inakbayan niya ang babaeng mahal niya. Oo, baka umiiyak ng baby natin doon. Sino palang nagbabantay sa kanya ngayon? Tanong ni Monica. Si Lilibet munang nagbabantay. Iniwan ko sa kanya. Sagot ni Sebastian. Naku, ginawa mo pa palang yayang sekretary mo. Tura ni Monica at sabay silang nagtawanan. Pagkatapos nun ay binagtas na nilang daan patungo sa kotse ni Sebastian at bumalik sa mansyon. Nang makarating sila sa mansyon, naabutan nila si Lilibet na hinihele ang bata. Iyak kasi ng iyak si Nathaniel. Naku, butit nandito na kayo. Ang ingay-ingay ng baby nyo. Ewan ko kung bakit iyak ng iyak to. Gayong maganda naman ang tagapagbantay niya. Wika ni Lilibet habang hawak-hawak nito ang bata. Pasensya ka na talaga, Lilibet. Ginawa ko pa naming yaya. Sabi ni Monica at saka kinuha niya si Nathaniel at pinadede. Oh, kamusta naman kayong dalawa? Okay na ba kayo? Tanong ni Lilibet sa dalawa nang makaupo siya sa sofa. Halatang napagod siya sa pagbabantay. Okay na kami. Actually, magpaplano na nga kami para sa aming kasal. Nakangiting tugon ni Sebastian kay Lilibet at binigyan niya ng isang kindat si Monica. Lumaki ang mga mata ni Lilibet dahil sa mga salitang tinuran ni Sebastian. Ano? Kasal agad? Wow! Ang bilis ha? Akala ko ba hanggang baby maker lang ang papel ni Monica? Anong nangyari? Nagkahulugan na ba kayo sa isa't isa? Sunod-sunod na tanong ni Lilibet. Akala ko nga hanggang baby maker lang ang role niya. Hindi ko naman akalaing mahuhulog pala ako sa kaibigan mo. Ginayuma yata ako niyan Sabi ni Sebastian at saka biglang sumabat si Monica. Aba, anong ginayuma ka riyan? Sadyang nabighani ka lang sa kagandahan ko. At kung merong mang manggagayuma sa ating dalawa, ikaw yun no? Sus, ikaw kayang nabighani sa kagwapuhan ko. Kunwari ka pa, nahulog ka lang naman sa pamatay kong ngiti Wika naman ni Sebastian kay Monica. Kahit kailan filingero ka talaga. Naiyak ka naman nung umalis ako. Kunwari ka pang kailangan ako ni Nathaniel. Natatakot ka lang namang mawalan ka ng magandang kasama rito sa mansyon. Sabi naman ni Monica. Nag-aararan na silang dalawa at naghahampasan pa. Sa kabilang dako, tawang-tawa naman sa kanilang dalawa si Lilibet. Nako, nagbabangayan pa kayong dalawa. Parehas lang naman kayong nahulog sa isa't isa nung ginagawa niyo si Nathaniel. Sabat ni Lilibet. Nagtinginan si Monica at Sebastian sa isa't isa. Ang kanilang mga tingin ay merong nakakubling kahulugan. Ang galing pala sa kama nitong kaibigan mo Wika ni Sebastian kay Lilibet. Pinaghahampas naman siya ni Monica sa balikat. Hoy, kahit kailan chismoso ko talaga. Isa pa ha, mahahampas na talaga kita ng sinturon. Sambit ni Monica. Samantalang panaytawa naman sina Sebastian at Lilibet. Inaasar nila si Monica at parang napipiko na ito. Bahala nga kayo riyan. Mas mabuti pang patulugin ko na lang si Natnat. Sambit ni Monica at saka pumasok na siya sa loob ng kwarto habang kalong-kalong si Nathaniel. Binigyan niya ito ng palayaw na Natnat. Kinabukasan, maagang gumising si Monica. Mahal, bantayan mo muna si Natnat Bibisitahin ko lang si Papa sa ospital. Bili niya kay Sebastian. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag niyang mahal si Sebastian. Wow, ang sweet mo naman. Tinawag mo akong mahal. Mula ngayon, iyan na rin ang itatawag ko sa'yo.
Nakangiting wika ni Sebastian. O siya, aalis na ako. Ikaw na munang bahala sa baby natin. Ipagtimpla mo na lang siya ng gatas kapag umiyak siya. Wika ni Monica. Sige mahal, mag-iingat ka. Bumalik ka kaagad ha. Baka maagaw ka pa ng iba. Ganda mo pa naman. Sabi ni Sebastian at inihirapan siya ni Monica. Naku, baliw ka na talaga sa akin. Huwag ka mag-alala. Sayong-sayo lang ako. Sambit ni Monica sa kanya. Gusto ko yan. I love you, mahal. Sambit ni Sebastian. I love you too, mahal. Tugon ni Monica at saka umalis na. Natutulog pa si Nathaniel kaya tinawagan muna ni Sebastian ang kanyang mommy upang ipaalam ang plano niyang pakasalan si Monica. Naikwento rin niya sa kanyang mommy na si Monica ang hinar niyang baby maker at meron na silang anak. Natuwa naman si Madam Feliz nang malamang may anak na si Sebastian. Ngunit tila hindi siya boto kay Monica. Naku naman Sebastian, bakit mo pa pakakasalan ng babaeng yan? Anak lang naman ang gusto mo, di ba? Akala ko ba wala kang balak bumuo ng pamilya? Sumbat ng mami niya sa kanya sa kabilang linya. Oo, anak lang talagang gusto ko rate. Wala naman akong pakialam sa mga babae. Pero ma'am, iba si Monica eh. Hindi ko akalaing mamahalin ko siya. Ayoko na siyang pakawalan pa. Siyang babaeng ibig kong pakasalan. Sagot ni Sebastian sa kanyang mommy. Natitiyak mo bang mahal ka talaga ng babaeng yan? Nako, baka niloloko ka lang yan at pineperahan. Mag-isip ka nga Sebastian. Sermon ni Madam Feliz sa kanya. Kumunot ang noon ni Sebastian. Nasasaktan siya dahil sa mga pinagsasasabi ng mami niya kay Monica. Ma'am, huwag ka namang ganyan kay Monica. Mabuting babae siya. Hindi siya kagaya ng ibang babae. Mahal ko siya at alam kong mahal niya rin ako. Kahit tutol kayo sa pagmamahala namin, itutuloy ko pa rin ang kasal. Pagtatanggol ni Sebastian sa babaeng mahal niya. Anak naman, pakinggan mo naman ako. Ayoko lang naman na umabot sa puntong pagsisisihan mo ang mga desisyon mo sa buhay. Sagot naman ni Madam Feliz. Ma'am, hindi na ako bata. Hayaan naman ninyo ako magdesisyon para sa sarili ko. 30 years old na ako. Hanggang ngayon ba, desisyon niyo pa rin ang susundin ko? Sumbat ni Sebastian. Masyado kasing mahigpit ang mami niya sa kanya. Simula pagkabata ay mami niya ang nagdidesisyon sa mga bagay na dapat niyang gawin. Nasasakal na siya. At isa rin yan sa mga dahilan kung bakit hindi niya masyadong na-enjoy ang teenage life niya. At kailan ka pa natutong sumagot? Sumbat ng mami niya. Hindi na lamang umimik si Sebastian. Baka kung ano pang masabi niya. Nire-respeto niya naman ang mami niya. Ngunit nasasakal na siya sa mga ipinagbabawal nito. Ibinaba na niya ang kanyang cellphone at kapag kuwan ay huminga siya ng malalim. Nahihirapan siya. Bakit hindi na lang nila ako suportahan? Tumatanda na ako at kailangan ko ring bumuo ng sarili kong pamilya. Wala rin naman ako mga kapatid ah. Sino na lang ang masasandalan ko kapag hindi ako mag-aasawa? Tanong ni Sebastian sa kanyang sarili. Narealize niya na habang tumatanda ang tao ay nangangailangan ito ng pamilyang mauuwian. Habang nasa kalagitnaan ng malalim na pag-iisip si Sebastian, biglang umiyak si Natnat. Mula sa pagkakatitig sa kawalan ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang anak. Iyak ito ng iyak. Natnat, nasa ospital pa si mami mo. Sandali lang, ipagtitimpla lang kita ng gatas. Wika niya sa bata at saka dinampian nito ng halik sa pisngi. Wow, ang bango naman ng baby namin. Manang-mana talaga sa mami niya. Dagdag niya pa. At saka mabilis niyang ipinagtimpla ng gatas, si Natnat. Habang tumatagal kasi ay palakas na ng palakas ang iyak nito. Pinadede niya ito at saka kinalong. Mabuti na lamang at tumahimik ka agad ito. Gatas lang naman palang katapat mo para manahimik. Wika niya habang nakatingin siya sa kanyang anak. Masayang masaya siya dahil sa wakas ay nagkaroon na rin siya ng anak. Mahal na mahal niya si Natnat at ganoon din si Monica. Nang makarating si Monica ay pinag-usapan nila ang tungkol sa nalalapit nilang kasal. Magkatabi sila sa kama habang nag-uusap, samantalang natutulog naman si Natnat. Anong klaseng kasalan ang gusto mo, mahal? Tanong ni Sebastian kay Monica. Tiningnan siya nito ni Monica at saka nagsalita. Ang gusto kong kasal, simple lang. Hindi ko kailangan ng bongga o engranteng kasal. Ang mahalaga, nagmamahalan tayong dalawa.
Sumilay ang mga ngiti sa labi ni Sebastian dahil sa tinuran ni Monica. Tama nga siya, hindi nagkamali ang kanyang puso na mahalin si Monica sapagkat taglay nito ang busilak na puso. Si Monica ay yung tipo ng babae na hindi materialistic. Hindi siya nasisilaw sa mga material na bagay lamang. Sa katunayan, ilang beses na siyang binigyan ni Sebastian ng mga mamahaling alahas. Subalit tinatanggihan niya yon. Napagtanto ni Sebastian na ibang-iba talaga si Monica sa lahat ng mga babae. Bukod sa maladyosa na ang kanyang ganda, maunawain din siya, mapagmahal at maalaga. Ang maganda niyang ugali ang dahilan kung bakit mas lalo siyang minahal ni Sebastian. Mahal, kahit simpleng kasal lang ang nais mo, gusto ko pa rin paghandaan ka ng isang engradeng kasal. Wika ni Sebastian at saka nilaro niya ang hibla ng buhok ni Monica gamit ang kanyang mga daliri. Mahal naman, gagastos ka pa talaga ng malaki. Reklamo ni Monica. Basta para sa babaeng mahal ko, handa akong gumastos ng malaki. At saka, isang beses lang to sa buhay natin. Gusto ko maging special ang araw ng kasal natin. Ang pinaka-espesyal na sandali sa ating pagsasama. Sagot ni Sebastian kay Monica. Wala na akong magagawa kung yun talaga yung gusto mo. I respect your decision, mahal. Turan ni Monica. I can't wait to witness the beauty of my bride while you're wearing your wedding gown. Sabik na akong iharap ka sa altar, mahal. Sambit ni Sebastian kay Monica. At sa maraming pagkakataon, muling nagtagpo ang kanilang mga tingin. Mababakas sa kanilang mata kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Kasunod sa tagpong yun ay ang paglapat ng kanilang mga labi. Pipikit na sana sila upang namnamin ng mainit na halik. Ngunit biglang naudlot ang kanilang halikan nang umiyak si Nathaniel. Naku, ano ba naman yan? Nabitin tuloy ako. Sambit ni Sebastian at napakamot siya sa kanyang ulo. Napangisi na lamang si Monica dahil sa reaksyon nito. Hinela niya muna si Nathaniel dahil iyak ito ng iyak. Mamayang gabi na lang natin ipagpatuloy, mahal. Huwag ka nang iiyak dyan. Wika ni Monica habang nakatingin siya sa malungkot na mukha ni Sebastian. Halatang nabitin to. Babawi talaga ako mamayang gabi kapag tulog na si Natnat. Sabi ni Sebastian at sabay silang nagtawanan. Pagkalipas ng ilang araw, nag-hire si Sebastian ng designer para sa kanilang nalalapit na kasal. Nag-hire na rin siya ng wedding coordinator at hairstylist para kay Monica. Gusto niya bonggang wedding gown ng soon-to-be wife niya. Lahat ay kaya niyang gawin basta para sa babaeng mahal niya. Ganyan kalalim ang kanyang pag-ibig sa dalaga. Kaagad na tinawagan ni Sebastian ang kanyang mom at daddy upang ibalitang nalalapit nilang kasal ni Monica. Masaya naman ang daddy ni Sebastian. Suportado niya ang kanyang anak basta para sa kaligayahan nito. Sa katunayan, gusto pa sana umattend ng kanyang daddy. Ngunit masyado itong busy sapagkat marami pa silang inaayos na project sa Hong Kong at matagal pa silang makakauwi. Sa kabilang dako, kabaliktaran naman ang naging tugon ng mami ni Sebastian. Kung ang daddy niya ay support sa kanyang nalalapit na kasal, ang mami niya naman ay tutol. Aba, talagang itutuloy mo nga ang pagpapakasal sa babaeng yun? Naku naman Sebastian, hindi ka talaga nakikinig sa akin. Sermon ng kanyang mommy habang katawagan niya ito sa cellphone. Isang araw na lang sa sapit ng aming kasal. Suportahan mo naman ako, mom. Mabuti pa si daddy. Hinahayaan niya akong gawin ang mga gusto ko. Sagot naman ni Sebastian. Nako, ibahin mo ako sa daddy mo. Ipakancel mong kasal na yan. Ako na lang pipili ng babaeng pakakasalan mo. Sabi ni Madam Feliz sa kabilang linya. Umigting ang panga ni Sebastian. Nariyan na naman ang pakiramdam na nasasakal siya dahil sa pagiging mahigpit ng mami niya. Anong ipakancel ang kasal? Ma'am, okay nang lahat. Napaghandaan na namin. Kumuha na ako ng wedding designer at hairstylist. Wala nang dahilan para iurong ang kasal. Mahal ko si Monica. Mahal na mahal. Giit ni Sebastian sa mami niya. Anong mapapalamas sa pagmamahal na yan? Hampas lupa nga ang babaeng pakakasalan mo eh. Pipili ka na nga lang ng babae, yung hindi pa natin kauri. Aba, kailan pa naging bagay ang mahirap sa mayaman? Hindi kayo nababagay. Sebastian, hiwalayan mo yan. Dinaig pa ng bunganga ng mami niya ang Armalite. Kung ano-ano na kasi ang pinagsasasabi nito at hindi nagustuhan ni Sebastian ang mga salitang kanyang naulinigan mula sa mismong mami niya.
nasasaktan siya. Pakiramdam niya ay pinagsasasaksak ng kutsilyo ang kanyang dibdib dahil sa mga salitang tinuruan ni Madam Feliz. Kahinaan niyang makarinig ng mga masasakit na salita na ibinabato kay Monica. I'm sorry, Mom, pero wala kang karapatang pagsabihan ng ganyan ng babaeng mahal ko. Ano naman kung mahirap siya? Marami ng pera natin, sumusobra na nga eh. Pero kapag usapang kasiyahan, hindi ko man lang yun naranasan. Si Monica lang ang nagparamdam sa akin ng tunay na kaligayahan at sa kanya ko nasumpungan ng pagmamahal na hindi ko nahanap sa iba. Kaya kahit tutol ka sa kasal namin, hindi ko iuurong ang kasal. Sagot ni Sebastian sa kabilang linya. Naramdaman niya na lamang ang paglandas ng taksil niyang mga luha. Pinatay na niya ang tawag upang hindi mahalata ng mami niya na umiiyak siya. Ayaw niyang ipakitang mahina siya. Kahit ganoon kasakit ang mga salitang ibinabato ng mami niya, hindi pa rin nagbabago ang desisyon ni Sebastian na pakasalan si Monica. Isang araw ang lumipas. Sumapit na ang araw ng kasal ni Monica at Sebastian. Abalang-abala sila noong araw na yon. Nag-hire sila ng yaya na siyang magbabantay kay Nathaniel sapagkat busy sila para sa kanilang kasal. Tumulong din si Lilibet para sa paghahanda. Palagi siyang nakaalalay kay Monica. Sa wakas, nahanap mo na rin ang forever mo. Congratulations ha, ang swerte mo kay Sir Sebastian. Sambit ni Lilibeth kay Monica. Nakaharap sila sa malaking salamin. Suot na ni Monica ang kanyang wedding gown. Sobrang ganda niya. Oo nga, ang swerte mo girl kay Sir Sebastian. At syempre, maswerte rin naman siya sa'yo dahil sobrang ganda na magiging asawa niya. Wika naman ng baklang si Thea. Theo ang tunay niyang pangalan pero Thea ang itinatawag sa kanya dahil isa siyang lalaki na may pusong babae. Siya ang makeup artist at hairstylist ni Monica. O kayo, kailan niyo balak magpakasal sa mga Prince Charming niyo? Tanong naman ni Monica sa kanila. Baka tatandang dalaga na ako nito. 5 years na kaming magkasintahan ni Vince pero hindi pa rin siya napopropose. Ewan ko ba kung anong plano niya sa buhay? Sagot ni Lilibeth at napakunot ang noon ng bakla. Naku, ang tagal naman ng 5 years. Aba, pikutin mo ng boyfriend mo girl para wala nang kawala. Biro ni Thea kay Lilibeth. Nagtawanan silang tatlo. Grabe ka naman sa pipikutin. Nako, kung wala pa siyang plano, maghahanap na lang ako ng foreigner. Yung matandang mayaman na madaling mamatay. Sabi ni Lilibeth at panay halak-hakan sila. Ako nga rin eh. Naghahanap ako ng sugar daddy, yung Arabong target ko para bumukol ang wallet ko. Wika naman ng baklang si Thea. Mas lalo silang naghalakhakan. Inaayos niya ang buhok ni Monica habang nagbibiruan sila. Nag-e-enjoy si Monica na makipag-usap sa dalawa. Pakiramdam niya magaan ang kanyang loob pagdating kay Lilibeth at sa bakla. Actually, simula pagkabata ay mag-best friend na talaga sila ni Lilibeth. Ang dami na nilang alaala. Si Lilibeth ang takbuhan niya sa tuwing may bigat siyang dinadala. Masasabi niyang tunay niyang kaibigan si Lilibeth sapagkat sinasamahan siya nito sa oras ng kasiyahan at kalungkutan. Sobrang swerte niya sapagkat nagkaroon siya ng kaibigang gaya ni Lilibeth. Ano bang mga tipo mo sa lalaki, Thea? Tanong ni Lilibeth sa bakla. Gusto ko sa lalaki yung malaki at mahaba. Sagot ni Thea. Tumawa na naman sina Lilibeth at Monica. Kung ano-ano nang mahaba at malaki ang pumapasok sa isip nila. Ano namang mahaba at malaki yan? Tanong ni Lilibeth. Mahabang pasensya at may malaking puso. Naku kayo talaga ha? Ang dumi ng isip nyo. Ang layo ng nararating ng imagination nyo. Sambit ni Thea. Akala ko kung ano nang mahaba at malaki. Sambit ni Monica. Nagtawanan na naman silang tatlo. Oo nga pala, malapit na magsimulang seremonya ng kasal. Bilisan na natin, baka malate ang magandang bride ni Sir Sebastian. Wika ni Thea. Ilang minuto na lang kasi ang natitira at magsisimula ng wedding ceremony. Pagkalipas ng 10 minuto, natapos na rin ang kanilang paghahanda. Ready to go na si Monica. Napakaganda niyang tingnan sa kanyang suot. Talagang bumagay sa kanya ang wedding gown. Kahit saang anggulo siya tingnan ay masasabing maganda talaga siya. Inalalayan siya ni Lilibeth at Thea papuntang simbahan. Bumungad sa kanila ang napaka-ingranding disenyo na matatagpuan sa paligid. Puno ng sari-saring bulaklak at mga balloons ang paligid. Pinagtitinginan ng ibang naroroon si Monica habang naglalakad.
Halata ang pagkabighani sa kanilang mga mata. Grabe, ang ganda ng mapapangasawa ni Sir Sebastian. Wika ng isang babae sa katabi nito. Nakikinig lamang sa kanila si Monica. Oo nga, napakaganda niya. Para siyang Barbie doll. Sabi naman ng isang babae. Sa kabilang banda, palingon-lingon naman si Lilibeth sa di kalayuan. Parang may kung anong bagay siyang sinisilip. Woy, anong sinisilip mo riyan? Sabad ni Thea kay Lilibeth. Napansin niya kasi na nasa kabila ang focus ng atensyon nito. Theo, ikaw na munang bahala kay Monica. May susundan lang ako. Sabi ni Lilibeth at mabilis na umalis. Nagtaka naman si Theo kung bakit parang nagmamadali si Lilibeth. Gusto niya rin sanang sundan ito ngunit nagbagong isip niya. Hindi niya nalang susundan si Lilibeth. Ngunit ano nga ba talaga ang dahilan ng biglang pag-alis ni Lilibeth? Sinong sinusundan niya? Nagsimula ng seremonyas ng kasal. Dahang-dahang naglalakad si Monica sa aisle. Nakapinta sa kanyang labi ang hindi maparisang mga ngiti. Lahat ng naroroon ay nabighani sa taglay niyang kagandahan. Kasabay ng pag-indak ng musika ay ang mabilis na pagkabog ng puso ni Monica. Napakasaya niya habang nakatutok sa kanya ang mga tao at ang iba'y kinukunan siya ng litrato. Hindi niya lubos maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya sapagkat habang buhay na niyang makakapiling ang lalaking tunay niyang iniibig. She's willing to risk everything. Handa na siyang suungin ng gabundok na mga pagsubok kasama si Sebastian, ang lalaking hindi niya akalaing magiging kabiyak ng kanyang puso. Sa patuloy na paglalakad ni Monica, nakarating na siya sa malapit sa altar. Nasilayan niya si Sebastian na naghihintay sa kanya. Abot tenga ang ngiti nito at mababakas sa kanyang mga mata ang labis na pagkabighani kay Monica. Nagtagpo ang kanilang mga tingin habang nakaguhit ang matatamis na ngiti sa kanilang mga labi. Kung maganda si Monica, guwapo naman si Sebastian. Mas naiinlove si Monica nang masilayan niya ang kanyang soon-to-be husband. Ilang hakbang na lang at maghaharap na sila sa altar. Hindi na makapaghintay si Sebastian. Pagkalipas ng ilang segundo, dumating na ang kanilang hinihintay. Magkaharap na sila sa altar ng puon. Napakaganda mo, mahal. Sobrang ganda mo. Bulong ni Sebastian sa kanya. Silang dalawa lamang ang nakakarinig. Ikaw rin, mahal. Sobrang gwapo mo. Tura naman ni Monica kay Sebastian. Maya-maya ay nagsalita na ang pari. Nakikinig ang lahat. Sebastian Enriquez, do you take Monica Evangelion to be your wedded wife, to laugh with you in joy, to grieve with you in sorrow, to grow with you in love, as long as you both shall live? Tanong ng pare bilang pagsisimula ng kanilang pag-iisang dibdib. Tumingin si Sebastian sa maamong mukha ni Monica at saka ngumiti na sinundan ng kanyang pagsagot sa nasambit na tanong. Yes, I do, Father. Monica Evangelion, do you take Sebastian Enriquez to be your wedded husband, to laugh with you in joy, to grieve with you in sorrow, to grow with you in love, as long as you both shall live? Tanong naman ng pari kay Monica. Tumingin siya sa mata ni Sebastian at saka ngumiti. Kinakabahan si Sebastian sa magiging sagot ni Monica. Sasagot na sana si Monica nang biglang may pumagitnang babae. Itigil ang kasal! Malakas na sigaw nito na ikinagulat ng lahat. Nabigla si Monica, maging si Sebastian. Napaawang ang kanilang mga labi. Anong ginagawa mo rito, Chara? Sumbat ni Sebastian sa kanya. Si Chara ay ang anak ng kaibigan ng mami ni Sebastian. Ngunit hindi niya alam kung bakit bigla itong lumitaw sa araw ng kanilang kasal. Makinig kayong lahat sa sasabihin ko. Listen everyone. Sigaw ni Chara. Sinusubukan niyang makuha ang atensyon ng lahat ng mga taong naroroon. Walang kaalam-alam si Sebastian kung anong kalokohan ang ginagawa ni Chara. Naiinis siya sa biglang pagsulpot nito. Makinig kayong lahat! Muling sigaw ni Chara. Tumahimik ang buong paligid at tila ba gusto nilang marinig kung anong sasabihin ng babaeng yon. Tila ba may pasabog na dala si Chara. Walang kasal na magaganap sa araw na to sapagkat ako ang tunay na girlfriend ni Sebastian. Sigaw niya at nagulat ang mga tao. Ang iba'y nagbulong-bulungan. Ang iba naman ay pinagtitinginan nila si Sebastian. Marahil iniisip nila na kabit lamang si Monica. Naku,
May girlfriend na pala si Sir Sebastian? Pero bakit naman nagpapakasal siya sa ibang babae? Tanong ng isang babae sa katabi nito. Nagbubulong-bulungan sila sa gilid. Oo nga, naku nagkakagulo na sila oh. Wika naman ng isang babae. Sandali, anong kalokohan ang ginagawa mo, Tiara? Tanong ni Sebastian kay Tiara. Wow! Bravo! Ako pa talagang tinatanong mo kung anong kalokohan ang ginagawa ko? Hindi ba't ikaw rapat ang tanongin ko? Bakit may naghaganap na kasal gayong hindi pa naman tayo break? Girlfriend mo ko pero wala akong kaalam-alam na may kabit ka pala. Pinagmukha mo akong tanga, Sebastian. Wika ni Tiara. Mas lalong naguluhan si Sebastian. Sebastian, ang ibig niyang sabihin, kabit mo lang ako? Hindi mo man lang sinabi sa akin na may girlfriend ka. Niloko mo ko. Galit na sigaw ni Monica at isang sampal ang kanyang pinakawalan. Dumapo ito sa pisngi ni Sebastian. Mahal, maniwala ka sa akin. Wala kaming relasyon ng babaeng yan. Kung ano man ang pinagsasabi niya wala akong alam. Please, akong paniwalaan mo, Monica. Pagmamakaawa ni Sebastian kay Monica. Aba, sino nga lang ang lalaking yan? Girlfriend niya talaga ako at kabit ka lang. Ano, itutuloy mo pa ba ang kasal? Ngayong alam mo naman hindi ikaw ang original. Tanong ni Tiara kay Monica. Gulong-gulo na si Sebastian at ganoon din si Monica. Hindi niya alam kung sino sa dalawa ang paniniwalaan niya. Sa gitna ng kanilang bangayan, biglang pumagitna si Lilibeth. Wow! Bravo! Ang galing mo naman umakting, Tiara. Sambit ni Lilibeth at pumalakpak. At ikaw na babae ka? Ano ang pinaglalaban mo? Tanong ni Tiara kay Lilibeth sa tonong pasigaw. Mataray na tiningnan ni Lilibeth si Tiara mula ulo hanggang paa na sinundan ng pagtaas ng kanyang kilay. Kung mataray ang dating ni Tiara, di hamak na mas mataray ang dating ni Lilibeth. Idagdag pa ang sobrang tangkad nitong height. Anong pinaglalaban ko? Siyempre, ang katotohanan. Hawak ko ang ebidensya. Tiara, kaya pwede ba? Huwag ka na magdrama. Huling-huli ka na sa akto. Wika ni Lilibeth kay Tiara. Nagulat ang lahat. Naguguluhan din sila ngunit excited sila na malaman kung ano ang pasabog na dala ni Lilibeth. Ano nga ba kayang klaseng ebidensya ang hawak ni Lilibeth? At ano na naman bang ebidensyang ipaglalaman mong babae ka, ha? Tanong ni Tiara kay Lilibeth. Gusto mong malaman? O sige, chill ka lang at mangangatog ka riyan dyan sa kinatatayuan mo. Sagot ni Lilibeth. Pagkatapos nun ay inilabas ni Lilibeth ang kanyang cellphone. Huwag kayong maingay para marinig niyo ang pagiging magaling ni Tiara sa pag-acting. Utos ni Lilibeth sa mga tao. Tumahimik ang lahat. Itinaas ni Lilibeth ang kanyang cellphone na kung saan makikita sa video si Tiara na may kausap sa cellphone. Iyon ang sinundan niya kanina at kinuna ng video. Naka full volume ang cellphone ni Lilibeth. Kaya rinig na rinig ng mga tao sa paligid ang pinagsasasabi ni Tiara sa video. Ang laman ng video ay tungkol sa plano ni Tiara at ng mami ni Sebastian na kung saan inutusan ng mami ni Sebastian na magpanggap si Tiara bilang girlfriend ni Sebastian upang ipamukha kay Monica na niloloko lamang siya ni Sebastian at nang sa ganun ay hindi matuloy ang kanilang kasal. Iyon ang nagsilbing patunay na ang lahat ng ginawa ni Tiara ay isang pagsisinungaling lamang. Kinamuhian ng lahat si Tiara nang malaman nila ang katotohanan. Galit na galit si Sebastian sa ginawa nito. Sinasabihan ng mga taong naroroon na isang sinungaling si Tiara. Dahil sa sobrang hiya na nararamdaman ni Tiara ay hindi siya nakatiis. Nagkukulay mansanas na ang kanyang muka. Kaya kumaripas ito ng takbo palabas ng simbahan upang makaiwas sa mga matang nakatutok sa kanya. Sa kabilang dako, nagpaliwanag naman si Sebastian kay Monica tungkol sa kanyang problema sa mami niya. Nilinaw niya rin sa harap ng karamihan na sadyang mahigpit lamang ang kanyang mami sa pagpili ng babaeng kanyang pakakasalan sapagkat para rin naman yon sa kanyang kabutihan. Ngunit para kay Sebastian, si Monica ang daan tungo sa kanyang kabutihan. Pinatunayan niya na mahal niya si Monica at kahit marami pang humahadlang sa kanila ay handa niyang ipaglaban si Monica. Sa wakas, naikasal din sila. Pag-iibigan pa rin nila ang nanaig sa huli. Larawan sila ng dalawang taong tunay na nagmamahalan. Wala talagang imposible sa dalawang pusong nagmamahalan sapagkat kahit gabundok man ang pagsubok ay handa ka pa rin sumugal para sa taong iyong minamahal.
Pagkatapos ng seremonyas ng kasal ay nagkatuwaan ang mga tao sa kanilang mansyon. Nagsimula na ang kainan. Maraming mga pagkain ang nakahanda sa mesa. Busog na busog talaga ang mga bisita. Naroroon din ang pamilya ni Monica sapagkat inimbitahan sila ni Sebastian. Nagpicture-picture sila roon bilang remembrance. Sa wakas, asawa na rin kita. I love you so much, mahal. Sambit ni Sebastian kay Monica habang kumakain sila kasama ang mga bisita. I love you too, mahal. Tugon rin ni Monica. Ang ingay ng buong paligid sapagkat may mga nag-aawitan at mayroon ding nagsasayawan. Ang saya-saya nila. Alika, sayaw tayong dalawa. Yaya ni Sebastian kay Monica. Marami rin kasing mga nagsasayawan at napaka-romantic pa ng music. Bagay sa kanilang dalawa. Marunong ka bang sumayaw? Tanong ni Monica kay Sebastian habang nakapinta sa kanyang labi ang matamis na ngiti. Oo naman. Sus, napaka-basic lang naman na sumayaw. Alika na, mahal. Wika ni Sebastian kay Monica. O sige, pagbibigyan na kita, baka magtampo ka pa. Biro ni Monica at saka natuwa naman si Sebastian. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa patungo sa floor. Sumayaw sila at vinidyohan naman sila ni Lilibeth. Nag-enjoy talaga ang dalawa sa kanilang ginawa. Nang sumapit ang gabi ay nagsipag-uwian na ang mga bisita. Nakatulog si Monica dahil sa pagod nito sa kasasayaw. Binuhat siya ni Sebastian mula sa sala patungo sa kwarto. Ang ganda talaga ng misis ko. Bulong ni Sebastian habang tinitigan niya ang natutulog niyang asawa. Dinampian niya ito ng halik sa pisngi at saka lumabas na siya. Si Nathaniel naman ay pinapatulog pa ng kanyang yaya. Kinakantahan pa ito ng dandansoy. Muling sumagi sa sulok ng isipan ni Sebastian ang ginawa ni Tiara. Ang panggugulo nito sa araw ng kanilang kasal. Kaya naman kaagad na tinawagan ni Sebastian si Madam Feliz. Pumunta siya sa safe area upang walang makarinig sa kanilang usapan. Ma'am, ano na namang kalokohan ang pinagawa mo kay Tiara? Nakakahiyang ginawa niya. Hindi niyo man lang nirespeto ang araw ng kasal ko. Sumbat ni Sebastian sa kanyang ina. At talagang itinuloy mo pa talaga ang pagpapakasal kay Monica? Sebastian, bakit hindi na lang si Tiara ang pakasalan mo? Maganda naman siya at mayaman, hindi gaya ng asawa mo. Wika ni Madam Feliz sa kabilang linya. Ma'am, ayokong magpakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Kahit ipilit nyo, ayoko. Minsan na nga lang ako sumaya, ipagkakait nyo pa. Gaano ba kahirap tanggapin ang babaeng pinili kong mahalin? Hirap na ako, mami. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para tanggapin niyo si Monica. Sa totoo lang, nahihirapan na ako sa ganitong klase ng buhay. Pakiramdam ko wala akong kalayaan. Nasasakal na ako sa totoo lang. Wika ni Sebastian sa kanyang mami. Hindi niya napigilan ng kanyang sarili na sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Kay tagal na panahon din siyang nagtimpi. Anak, patawarin mo ko. Siguro mali rin ako sa part na pinagbabawalan kita, na pinaghihigpitan kita. Na desisyon ko na lamang palagi ang nasusunod. Patawarin mo ako, anak. Wika ni Madam Feliz sa kabilang linya. Tila biglang naging mamon ang kanyang puso. Sa wakas ay natauhan din siya na hindi tama ang kanyang ginagawa. Tila ba masyado na niyang naikulong ang kanyang sariling anak sa kanyang mga kagustuhan. Nakalimutan niyang bigyan din ito ng kalayaan. Kalayaang hayaan ng kanyang anak na hayaang i-enjoy ang buhay nito. Nagkaroon man sila ng hindi pagkakaintindihan na naig pa rin sa huli ang kanilang pagmamahalan at pagpapatawad bilang mag-ina. Natanggap na rin ni Madam Feliz si Monica bilang asawa ng kanyang anak at excited na siyang makita si Nathaniel. Humingi rin siya ng paumanhin kay Monica at naiintindihan naman ito kung bakit ganoon siya kahigpit sa kanyang anak. Masasabing tunay ngang maswerte si Sebastian kay Monica dahil sa pagiging busilak ng puso nito. Pagkalipas ng ilang buwan, nagbakasyon ng mommy at daddy ni Sebastian sa Pilipinas. Sinundo nila ito sa airport kasama sina Monica at Nathaniel. Wow! Ang gwapo naman ng apo ko. Talagang manang-mana talaga sa iyo, anak. Wika ni Madam Feliz nang makarating sila. Tuwang-tuwa sila habang nakatitig kay Nathaniel. Pinisil-pisil pa nito ang ilong nito. Nginitian din ni Madam Feliz si Monica. Naku, ang ganda pala nitong asawa mo, Sebastian. Kaya pala ayaw na ayaw mong iwanan dati.
Sambit ni Madam Feliz habang nakangiti siya kay Monica. Ngumiti rin si Monica. Nagtawanan naman sina Sebastian at ang daddy niya. Halina po kayo, tito, tita. Nakahanda ng pagkain sa mesa. Kumain na tayo habang mainit pa po. Yaya ni Monica sa kanila. Siya kasi ang nagluto ng kanilang masarap na hapunan. Naku, wag mo na kaming tawaging tito at tita. Mommy at daddy na lang din ang itatawag mo sa amin. Wika ni Madam Feliz kay Monica. Opo, Mommy. Sagot ni Monica. Nagsama sila bilang masayang pamilya at pinalaki nila si Nathaniel bilang isang mabuting anak. Naging katuwang ni Sebastian si Monica sa pagpapalago ng kanilang kumpanya sa loob at labas ng Pilipinas. Gaano man kahirap ang inyong pinagdadaanan, hahantong pa rin talaga ang lahat sa pagpapatawad. Ganyan ang tibay ng pagmamahal na nagmumula sa isang pamilya. Maiksi lamang ang ating buhay, kaya't wag natin itong sayangin sa paggawa ng mga walang kwentang bagay. Piliin natin ang maging masaya habang tayo'y nabubuhay pa sa mundong ito. Wakas.